Hey, mga kapatid, partner, good evening. Magandang gabi mga kapatid. Okay, ito yung pabaon ko sa inyo, ha? Obsession naman namin babae ang magkaroon ng, maliit na waistline. Pero hindi ko itatanong kung, siyempre, ano yung waistline ng aking partner. Oo, Pero mukhang maliit. partner. Hindi ko rin sasagutin yan pag tinanong mo eh. There are two things, di ba? Dalawang bagay na hindi mo tinatanong sa babae. Ang kanyang edad at ang kanyang waistline. Ay, tama ka dyan. Pero ibahin nyo itong si Iona Spangerberg. 20 inches. Oh. 20 inches ang bewang niya. Tingnan Kaya mo yan, pinangalandakan parang niya ito. hourglass. Nakita mo naman. Sa ngayon, siya yung hot topic sa internet. Kahit kasi anong lakas raw niyang kumain, di siya tumataba. Di ba nakakainis yung mga ganung mga Pero grabe salita? yung hips niya, no? Pagkataas ng 20. Pero, naku, Iona, sorry. Hindi pa rin ikaw ang winner. Hawak pa rin ni Ethel Granger ang Guinness World Record para sa smallest waistline. 20 yung kanina, ito 13 inches ang waistline. Parang pinoto siya. Oo. Pero ang totoo secret, oo, totoo yun. Kaya lang, kaya naging 13 yung waistline niya dahil sa ilang taong pagsusuot ng corset. Ayun, napakasakit na yan. Pero mula sa maliit, dito naman tayo sa naglalaking headlines ng Aksyon Journalismo. Ngayong gabi, agawan sa supply ng pagkain, tubig at gasolina sa Negros Oriental. Kuhang-kuha sa kamera ng News 5. Rescue 5, sumaklolo sa mga biktima ng lindol. Higit 1,000 pang aftershock na idala. Singil sa kuryente, tataas ng 11 sentimos kada kilowatt hour ngayong buwan. Presyo ng gasolina, sumabay pa sa dagdag singil. Overquorum. Article 3, dinala kay nasa impeachment trial. Pero Deputy Lead Prosecutor na si Congressman Rudy Fariñas umaming hindi pumirma sa complaint. Medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng punti. Hindi na lang ho ako pumirma. Empleyado ng customs na namaril sa SLEX sa kailang mamahaling Porsche, hindi raw kanyang sasakyan na tinetest drive lang. Mga pakulo para sa magsing-irog ngayong Valentine's Day, alamin! Sa Aksyon Sports, bakbakang Manny Pacquiao kontra kay Timothy Bradley, tuloy na sa June 9. Sino si Bradley? Kilalanin! Manok sa Colombia, bigat daw kong mangitlog. Pasok naman kaya sa Guinness? At sa showbiz, Juan Mig Bondok at misis niya ang kadouble ni Rachel Weisz sa Born Legacy. Dadalo nga ba sa premiere sa Hollywood? Mainit na ang ulo ng ilang tao sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Sa isang bayan sa Negros Oriental, ang mga tindahan nagsara at maski mga inuming tubig nagkakaubusan na. Ang mga residente tuloy kumakalam ng sikmura. Narito ang report. Nagkakagulo ngayon ang mga tao sa bayan ng Gihulngan sa Negros Oriental. Sa gasolinahan ngayon ito, salabat na ang pila. May pera man kasi ang iba, hanggang 100 piso lang ang pinapayagang may kargang gasolina. Galit na tuloy yung mga tao. Kailangan kasi nila ng krudo para makabiyay sa ibang bayan at makabili ng mailaman sa kanilang tiyan. Bukod sa walang mabila na makakain, nagkakaubusan na rin sa supply ng tubig. Ang mga residente nawasak ang bahay, kanya-kanya muna diskarte na masisilungan. Ang iba sa evacuation center na lang muna nakikisiksik at naglatag na lang ng banig. Bahala na lang ito balaya, basta ang mo, masipti mong pamilya, mga bata, layos dagat ba? Bukod sa kulang sa pagkain, ilang lugar din ang nawalan ng kuryente. Kaya kahit tapos na ang lindol, sa dami naman ng pinsalang iniwan nito, nanlulumo pa din ang maraming residente. Nahukay ng bangkay ni Cindy, ang babaeng nakapag-text pa kagabi matapos matabunan ng pagguho ng lupa sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental. Ang ibang residente namang nakatira sa paanan ng bundok, tuloy pa rin ang paglikas sa takot ng maghuhunan ng lupa dahil sa aftershocks. Romel Lopez, ikwento mo. Tinabyas ng lindol ang malaking bahagi ng bundok na ito sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental. Sa kapal ng gumuhong lupa at bato, maraming residente sa paanan ng bundok ang natabunan. 4 na po sa kanila. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita. Kwento ni Jonaby, nakapag-text pa nga raw ang kanyang kapatid na si Cindy kagabi na nakasama sa pagguho.
kuan, mga siya tabang. Nahingi ng tulong. Oh, nahingi ng tulong kay doon na sa mailalim. Pero mula kaninang umaga, nawalan na rin siya ng kontak rito. Bago naman maggabi, nahukay na ang labi ni Cindy, nakasama ang biktima sa mga nalibing ng buhay. Ang mga residente naman sa paanan ng bundok at tabing dagat, nag-impake na muna. Baka raw kasi muling gumuho ang lupa dahil sa mga aftershocks. Delikado ron. Tabing dagat kami. At tulad ng bumagsak na tulay na ito, sabi ng mga residente, ang buhay nila para na rin gumuho dahil sa pangyayari. Rami Lopez, News 5. Makilang beses binuwalabog ng aftershock sa mga residente ng Gihulngan sa Negros Oriental. Sa nervyos nga ng isang lola, biglang nanikip ang dibdib niya. Rescue 5 sa klolohan niyo. Sunod-sunod pa rin ang nararamdamang aftershock sa Negros Oriental. Kanina nga lang sa bayan ng Gihulngan, nasaksihan pa namin ng panibagong pagyanig. Kanya-kanya tuloy likas sa mga residente. Sa kayo pupunta? Dito? Akit po kayo? Ang mag-asawang Marieta at Vivencio Chua, hindi nga raw alam kung saan magtatago matapos ang 6.9 magnitude na lindol kahapon. Sa sobrang nervyos, naiyak na lamang si Nanay Marieta. Naman nasira. Meron lang crack ay yung ano. Yung pader na bumagsak sa inyo yun. Bumagsak talaga. Dahil naninikip ang kanyang dibdib, agad namin chinek ang kanyang blood pressure. Ano BP niya? 180. Over 100. Sinabihan tuloy namin siyang uminom ng gamot at magpahinga. Hindi naman mapasok ng mga rescuers sa Barangay Planas na pinaniniwala ang mahigit 40 kataong nasawi matapos magka-landslide sa kasalukuyan. Prioridad daw ang mga clearing operations sa mga kalsada para mabilis na makarating ang tulong sa lugar. Payo ng Rescue 5, sakaling muling magkaroon ng aftershocks, huwag magpanik, maging alerto at manatili sa ligtas na lugar. Mula Gihulngan, Negros Oriental, Benji Durango, Rescue 5. Laging tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Patuloy pa rin po ang pagpapadala ng mga citizen journalists sa mga litrato ng pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. Sa mga litrato ipinadala ni na Ian Vergara Aguirre, kitang-kita na nalubog ang ilang kotse sa lupa dahil po sa pagyanig. Marami ring nawasak ng mga kalye tulad na nakikita nyo ngayon. At maraming halaga ng ari-arian ang nasira tulad ng daan-daang bote at mga tindahan. Sa ibang balita naman tayo, hindi masyadong magandang balita para sa ating mga consumers. May dagdag presyo na nga kanina sa gasolina, magkakaroon pa ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Narito po ang report. Ihanda na ang bulsa dahil tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 11 centavos kada kilowatt-hour ang ipapataw na dagdag singil ng Meralco sa kanilang generation charge. 22 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Sabi ng Meralco, nagmahal daw ang singil ng kanilang supplier. Yung generation charge ay galing sa mga power plants at yung mga operating costs ng power plant, kasama dyan yung kanilang fuel na ginagamit. At dahil papalapit na ang tag-init, hindi malabong masundan pa ang dagdag singil. May panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Pare-pareho ng dagdag ang Shell, Chevron, Petron, Sea Oil at Total na 25 centavos sa kada litro ng unleaded gasoline, 60 centavos sa regular gasoline at 30 centavos sa diesel. Nagdagdag rin ng 30 centavos sa kerosene ang nasabing mga oil companies, maliban sa Total. Daang-daang pasahero ng MRT ang na-stranded sa Shaw Boulevard Station sa Mandaluyong kaninang umaga. Ang salarin, ang isang oras na aberya sa riles ng tren mula Bonnie Avenue hanggang Buendia Station. Pero naulit pa ang aberya na tumagal ng 12 minutos kaninang alas 6 ng gabi. Susunod, Deputy Lead Prosecutor na si Rudy Farinas napangitan daw sa paggagawa ng impeachment complaint. Customs clerk na huli sa CCTV na nagmamaneho ng Porsche, tinetest drive lang daw ang sasakyan. At Manny Pacquiao tuloy na ang pakikipagbakbakan kay Timothy Bradley sa Hunyo. May laban kaya ang Amerikano kay Pacman? Abangan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.